Kapag ang dalawang bagyo ay may distansya na less than 1,500 kilometers, nagkakaroon ng binary interaction. Sa itong case ni Storm Dante and Depression Emong, halos 1,100 kilometers lang ang distansyang ng dalawa. So, at kung tingnan natin ang tracks ng dalawa, makikita natin na nagkakaroon ng interaction yung dalawa. Itong si Dante ay tuloy-tuloy na sa kanyang pagkilos papuntang Taiwan. Medyo mabilis dahil 25 kilometers per hour. In fact, 25 kilometers per hour. Samantalang itong si Imong, initially, naglulob, as mentioned kanina, dito sa may western side ng Ilocos Norte. And eventually, habang pataas papuntang Taiwan itong si Dante, ay hatakin niya ito si Emong. Dante is stronger, relatively stronger than Emong, kaya mas dominant itong si Dante. Kaya instead na itong si Emong ay kikilos papuntang West Philippine Sea, ito ay sasabay doon sa kay Storm Dante. At eventually, paglabas ni Storm Dante, magiging mas malapit ang kanilang distance at doon sa may bandang Taiwan, east of Taiwan, doon silang not necessarily combine into one bagyo, but ito yung pinakamalapit. Fortunately, nasa labas na sila ng Philippine Area of Responsibility. But of course, we expect na ang habagat, ito yung titingnan natin dahil kapag nandyan ang dalawang system, we expect na ma-enhance ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Of course, nakikita natin ito, hindi lang ngayon, but more important, tomorrow, no? And then by Friday, hopefully ay tuluyan ng umalis no, itong dalawa. At least yung Dante, no? At of course, itong mahuli yung Imo.